Kung minsan nakakalimutan natin sa ating buhay, yung mga special moment na binigyan ng Diyos sa buhay natin. Nauuna kasi yung ambisyon ng tao sa buhay, makakalimutan nila nga dapat you must to be humble. Magpakumbaba lang tayo. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Keep on praying, keep on patience. Follow the footsteps of the Lord. Kaya ang Panginoon, in the last minute of our life, hindi niya tayo bibiguin. Palakpakan natin ang Diyos. Dahil pangako ng Diyos yan, Philippians 4:19, but my God shall supply all our needs according to His riches in glory by our Lord Jesus Christ. Pangako ng Diyos yan, basahin mo. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 4, ang talata ay 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Palakpakan natin. Mayaman ang Diyos. Lahat siyang may-ari. Amen? Lahat natin mag-abot nating paningin, gawa ng Diyos yan. Lahat nating maamoy, lahat nating makita, lahat nating maramdaman, gawa ng Diyos. Hangin, ulan, lahat hamog, gawa ng Diyos. Lahat ng bundok na kita natin, gawa ng Diyos. Mayaman ang ating mahal na Panginoon. So wag natin limitahan ang kapangyarihan ng Diyos ibigay sa atin ang bawat pangailangan natin. But my God shall supply all your needs. All, lahat ng ating pangailangan according to His riches in glory by Christ Jesus. Pamagitan ng kanyang kayamanan. Kayamanan, ginto, kayamanan sa langit, kumplito ang Diyos. Kaya nyo sa iglap lamang, ibigay ng Diyos sa atin. But we need patience. We need pagtitiis. We need pasensya. We need to triple our efforts in serving the Lord. Ipakita natin gaano natin kamahal ang Diyos. Unahin natin siya pagpangita palagi. Always seeking first His righteousness and His kingdom. And all these things shall be added unto us. Amen ba? Tingnan mo yung mga bulaklak pag-ibasa. Matthew chapter 6 verse 31 up to 33. Paano niyos pinakain? Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, ang talata at 31 hanggang 33. Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi, ano ang aming kakanin? Amen. O ano ang aming iinumin? Amen. O ano ang aming daramtin? Amen. 32. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintel. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan. Talastas ng Ama sa kalangitan, alam niya. Na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 33. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan natin ang Diyos. Huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang manglulupaypay, huwag kang malungkot. Therefore, take no thought saying, nga sabihin, ano bang kakainin ko ngayon? Ano bang iinumin ko ngayon? Or what shall we be clothed? Ano bang idadamit ko ngayon? Sa Biblia, puro question mark yan eh. Lahat yan, yan ang inahanap ng mga hintil. Seeking for food, money, shelter, clothes, everything. Lahat yan. Ngunit, anong sabi Biblia? For after all these things do the Gentiles seek. Itong mga bagay, hinahanap ng mga taong hintil. Ano yun? Mga walang Diyos. Walang Diyos. Puro material things ang hinahanap. Hindi naman tayo hintil. Kristiyano tayo. Dapat ang hanapin natin palagi ang kaharian ng Diyos, ang katwiran, o pang lahat ng bagay, idaragdag ng Diyos sa ating lahat. Kayong lahat, pagkain, inumin, bisti damit, lahat. Sabi niya,
All these things the Gentiles seek. Mga hintil lang po yun. Hindi tayo hintil eh. Ang hanapin natin ito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, plural, marami, shall be added unto you. Palakpakan po natin Diyos. So, iniisip po lang, what shall we eat for today? What shall we drink for today? What shall we clothes for today? Sabi ng Diyos, mga hinti lang ang manap niyan. Kita Kristiyano, ang hanapin palagi natin. I-desire, Lord, hanapin ko katwiran mo. Hanapin kong kaharian mo. Sambahin kita. Purihin kita. Mangaral ako ng Ebanghelyo. Do it all the righteousness ng Diyos para mapaluguran natin yung Panginoon. Gawin natin lahat. Seeking first the kingdom and His righteousness. Gawin mo yan. Lahat na kalooban ng Diyos, gawin mo. Unahin mo yan. Hindi mo, wag mo isipin. Wag kang mabalisa sa iyong pangailangan. Kaya sabi niya, and all these things, lahat ng bagay, idaragdag ko sa inyo. So, walang makulangan. Even 40 years sa desierto Israelita, nothing lack. Wala silang kinulangan. Because our God that we serve is the ultimate God, is the ultimate provider. Holy man, pero mayroon. Ang Diyos hindi sasagot niya, wala. Lord, give me blessing. Wala. Hindi po sasagot ang Diyos niya, wala. Hindi. Ang sagot ng Diyos, mayroon. Hintay lang anak, masyado ka naman apurado. Alam ko naman pangilangan mo eh. Mayaman ako eh. Ba? Mayaman ako, kaya ko i-provide lahat ng pangilangan mo. Minsan, sinsilyo lang ginapangayon natin. Ang Diyos magbigay, libo eh. Buo. Palagpagan po natin ang ating malapag, no? It's a matter of faith. Magkita lamang ng pagtuo yan, mga minamahal, at pagsumikap. Amen? Pagsalamat, maging matuwa ka, huwag ka malungkot. Pag wala kang pera, huwag ka malungkot. Wala kang pagkain, huwag ka malungkot. Ask help from the Lord. With joy from your heart. Matuwa ka, Lord. Bigyan mo naman ako ng makain ngayon. Walang-wala. Tulungan mo ako. Pag nakita ng Diyos ka, humihingi ka na natutuwa. Galak na kalaka, hindi ka nag-worry, hindi ka nagreklamo, natutuwa ang Diyos. Because God loveth a cheerful giver. Nagbibigay ka ng katuwaan sa Diyos, mahal na mahal ka ng Diyos. Nagbibigay ka ng natutuwa, mahal ka ng Diyos. Kaya pag namahal ka ng Diyos, kaya mahal ka ng Panginoon, siyempre, suplian ka ng lahat mong pangailangan. Palagpagan po natin ating malapay noon. Everybody serves the Lord. Last na lang. Psalms chapter 146, verses 7 up to 9. Nakikinig ba kayo? Psalms 146, verses 7 up to 9. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 146, ang talata ay 7 hanggang 9. Na nagsasagawa ng kahatulan, na napipighati, na nagbibigay ng pagkain sa gutom. Amen. Pinawawala ng Panginoon ang mga bilanggo. 8. Idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubasob. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. 9. Iniingatan ng Panginoon ang mga taga-ibang lupa. Kanyang inaalalayan ang ulila at babaeng bao. Ngunit ang lakad ng masama ay kanyang ibinabaligtad. Palakpakan po natin ang Diyos. So lahat na provision galing sa Diyos, sinasagawa niya. Food, pinapakain yung gutom. Amen? Shelter, tahanan, protection, iningatan niya. Clothes, damit, binibigyan niyang tapat nga panalangin, job, money, kapahingaan, rest, peace, and the whole nga pangailangan ng tao, ibinibigay niya. Ang bilanggo, pinalabas siya sa bilangguan. Yung gapos, karamdam, problema, kahirapan, mga hinatulad, mga minamahal, mga pighati,
sila po ay tinulungan ng Diyos. Pinakain, inbigay ang pagkain sa gutom. Kaya hindi po natin balimbitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat kayang gawin ng Diyos sa kanyang mga anak. Ulitin ko, the God that we serve, He is an ultimate provider. Wala pa man ngayon ang iyong kahilingan, asahan mo, darating yan. Arrive at the last result, last hour, 11th hour, darating. This is an ultimate provider. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Asahan natin ang kanyang provision, ang iyang pangako sa atin. Magtiis lang. Sambahin mo lang, Panginoon. Wednesday, dito ka. Friday, dito ka. Sunday, dito ka. Magdala ka ng bunga, mangaral ka. Gawin mong kalooban at unahin mong katwiran. Magpakabanal ka, gawin mo lahat. Lahat dating kahilingan sa Diyos. May sagot, may tubag. He's an ultimate provider na God what we serve. Huli man, ngunit mayroon katubagan kasagutan.